Isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pangkasal na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalot ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswang. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shyla Hart, Cristina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Montefalco, Taong Lumot at Planetang Tagalog. Ito ay kwento mula taong 1960. Nanirahan si Toby kasama ang kanyang pamilya sa isang syudad na tinatawag na Scottish Highland. Ang kanyang tahanan ay malapit sa lawa ng Loch Ness. Napakaganda ng Loch Ness at ito ay dinadayo ng mga turista mula sa iba't ibang parte ng mundo. Habang nagtatanggal ng impake, lumapit si Toby sa asawang si Deja at kinausap ito tungkol sa nilipatan na lugar. Napakaganda ng syudad na ito, Deja. Pero meron pang sikretong alamat ang kailangan nating alamin. Anong ibig sabihin, Toby? Nakikita mo ba yung lawa malapit sa atin? Yan ang lawa ng Loch Ness. Sabi nila, sa ilalim ng napakagandang tubig ay may halimaw na ang pangalan ay Nessie. Napangiti lang si Deja at nagligpit na uling. Pambihira ka, Toby. Di mo ba naisip kung gaano kaganda yung lawa na yan? Napakadakila at payapa. Ano bang malay mo na may halimaw na nakatira dyan? Yan ang dahilan kung bakit dumidistansya ang lahat sa tubig at maaari mo lang tignan ang lawa sa malayo. Nag-iingat ang lahat matapos ng isang aksidente. Anong aksidente? Dalawampung taon na ang nakalilipas mula noong may isang dayuhan na pumunta dito. Pumunta siya sa lawa at naghilamos ng muka. Maya-maya lang ay may mahabang leeg na halimaw na lumabas sa lawa at nilunok siya ng buhay. Mula noon, lumalayo na ang lahat ng tao. Ngunit, paano napunta ang halimaw doon? Mula pa iyan noong mga nakaraang siglo pa. Ang sabi ay mula pa noong mabuo ang lawa, nariyan na ang halimaw. Natutulog ito ng 20 taon at bumabalik isang gabi upang manghuli. Sige, hindi ko hahayaang mapalapit tayo sa lawa. Isang araw, habang nagluluto si Deja, ang anak nilang si Kevin ay tumakbo papunta sa kusina. Anong nangyari, Kevin? Ma, ayaw ko dito. Bakit, anak? Ayaw ko na magtagal dito, Mama. Wala akong kaibigan dito. Hindi ko alam kung kanino makikipaglaro at wala akong magagawa. May solusyon tayo dyan. Pumunta ka lang sa lote na yon at makipagkaibigan sa ibang batang naglalaro. Okay, Mama. Magandang ideya. Mag-ingat ka at tandaan mo, huwag kang lalapit sa lawa. Naiintindihan mo? Okay, Mama. Naglalaro si Harry, Rachel at Michelle sa loteng yun.
Dumating si Kevin at pinanood silang maglaro. Nakita ni Harry si Kevin at nakipag-usap sa kanya. Hoy, ako nga pala si Harry. Bago lang kayo dito, di ba? Oo, ako naman si Kevin. Mag-iisang linggo pa lang kami dito ng mama at papa ko. Pwede ba akong makipaglaro sa inyo? Sige, magdala tayo. Tinawag ni Harry si Rachel at Michelle at pinakilala si Kevin. Matapos ang ilang araw, naging malapit ang 4 na bata sa isa't isa. Buong araw silang naglalaro at naggagala. Isang araw, tahimik na nakaupo si Kevin nang dumating si Harry. Anong nangyari, Kevin? Bakit ang tahimik mo? Yung lawa malapit dito. Yung Loch Ness. Sabi nila maganda daw yun. At si Harry ay kinabahan. Sandali. Walang babala sa'yo tungkol sa Loch Ness. Buwalan pumunta ang mga bata malapit doon. Pero bakit? May demonyong mahaba ang lieg na nagngangalang Nessie ang nakatira doon. Pero marami ding pumupunta doon, di ba? Bakit tayo bawal natin makita? Yung mga bumibisita doon, lahat sila nakatanaw lang sa lawa. Habang ang mga batang katulad natin ay hindi talaga pwedeng lumapit kahit kaunti. Sige na, Harry. Di naman tayo bata. Pwede na rin tayo lumapit kahit kaunti, di ba? Tignan natin, pakiusap. Pero paano kung may makaalam? Walang makakaalam. Patago tayong pupunta sa lawa. Sige na nga. Pumunta tayo bukas ng gabi para walang turistang nakapaligid. At titignan lang natin ang lawa mula sa malayo. Umalis si Kevin at Harry upang makita ang lawa. Gustong-gusto ko na makita ang lawa na yun. Mula nang ipanganak ako, naririnig ko na yung pangalan ng lawa. Ngayon, magkakatotoo ang pangarap mo. Nagkatinginan si Kevin at Harry sabay napangiti habang naglalakad patungo sa lawa. Gabi na bago sila makarating sa lawa. Tinitigan ni Kevin at Harry ang lawa. At kahit kailan, hindi pa sila nakakita ng ganito kaganda. Tila ba napaka-espesyal nito kahit mula sa malayo. Nagtagal pa sila ng kaunti. Maya-maya, inaya na ni Harry pauwi si Kevin sa kanilang bahay. Tara na, Kevin. Gabi na. Bumalik na tayo. Sandali lang, pwede? Hindi, Kevin. Kailangan na talaga natin umuwi. Tara na. Nagsimulang maglakad si Harry. Pero sa likod niya, narinig niyang palayo ang mga yapak ni Kevin. Lumingon siya at nakitang palapit si Kevin sa lawa. Kevin, anong ginagawa mo? Huwag kang pumunta dyan! Sinubukan siyang pigilan ni Harry. Lumapit si Kevin sa tubig. May namulat na malalaking mata sa ilalim ng lawa. Tumayo si Kevin nang sobrang lapit sa lawa at lumingon-lingon. Wow! Napakaganda talaga ng mga tanawin! Pinalapit ni Kevin si Harry sa tabi niya. Harry, halika dito. Wala namang halimaw dito. Chismis lang lahat. Sobrang ganda dito. Tumingin si Harry kay Kevin na malapit sa tubig. At biglang natakot dahil sa nakitang malaking halimaw na may mahabang leeg. Sobrang laki at pangit ng halimaw. At hindi nakagalaw si Harry sa takot. Tumalikod si Kevin at natakot.
Umungal si Nessie sa kanyang muka. Mapupula ang mata ng halimaw at napakalaki ng kanyang tainga. Inipon lahat ni Kevin ang kanyang lakas at binuhos sa pagtakbo ng mabilis. Ngunit mas mabilis ang halimaw. Harry, may problema ba? Anong nangyari? Nagbalik na ang halimaw sa lawa. Nakuha niya si Kevin sa baybayin ang binti niya. Bumagsak si Harry at umiyak. Nataranta si Toby at Deja at tumakbo papunta sa lawa. Habang papalapit sila, nakita nila ang ibang tao na nagtipon mula sa malayo. Hawak ng halimaw si Kevin sa kanyang bibig habang umiiling ang kanyang ulo. Natakot ang lahat sa halimaw. Tulong! Iligtas niyo ako! Tulong! Oh, Kevin! Toby, mag-isip ka ng gagawin. Papatayin niya ang ating anak! Tumakbo si Toby papunta sa halimaw na may dalang kahoy. Ngunit habang papalapit siya, inugoy ni Nessie ang leeg kay Toby at nadapa si Toby sa lupa. Dahil dito, natakot ang lahat at umatras. Nagsimula rin tumakbo palayo sa lawa. Mas lumakas pa ang ungol ng halimaw. Kinain ng buhay ng halimaw si Kevin habang papunta ito sa lawa. Dahil dito, nagalit si Deja at nagsimula siyang tumakbo palapit sa halimaw. Hindi mo pwedeng kunin ang aking anak. Hindi ko hahayaang mangyari to. Pinulot ni Deja ang isang matalas na stick at sinadyang tamaan ang mata ng halimaw. Pinuntirya niya ang mata ng halimaw at natusok ang mata nito. Humiyaw ang nilalang na nagdudugo ang mata. Sinubukan nitong tanggalin ang stick sa mata at niluwa si Kevin palabas sa kanyang bibig. Nahulog si Kevin sa mababaw na tubig malapit sa baybayin habang nakabalot sa laway ng halimaw. Humiyaw ang halimaw habang pabalik sa tubig. Hindi nito natanggal ang sibat sa mata. Naligtas ni Deja ang buhay ng kanyang anak. Mula noon, hindi na lumabas ang halimaw mula sa lawa kahit kailan. Ang wakas. Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Giovanni.